Hello mga beshi, kamusta na? For today's mini vlog nga mga beshi, isamahan nyo kung makikain at mabusog. Birthday nga ng classmate ng Kuya Kal at tayo nga ay makikikain. Habang nagkakagulo nga yung mga classmate ni Kuya Kal, ito naman siya, tamang palobo lang. Abay, dinilaan pa nga yung pinalolobo niya. Anyway, buwan na nga ng Pebrero mga beshi, pero kuha pa nga ito nung nakaraang buwan. Ang dami ko na nga pending video sa gallery na kailangan ko na nga i-edit at i-voice over. Anyway, pagkatapos nga magkatahan ng happy birthday, ay nagpamigay nga ng regalo at pagkain na ang birthday girl. Nahihiya-hiya pa nga ang Kuya Kal sa lagay na yan, kaya nga sinamahan ko na siyang pumila dyan. Kita niyo naman yung saya sa mukha niya nung nabigyan siya ng palobo. Ganyan nga yung expression ng mukha niya kapag masaya siya na medyo nahihiya. Pagkatapos nga magbigay ng laruan mga beshi, ay meron pang sumunod na ibinigay sa kanila. Kami nga yung huling pumila, tapos sabi ni teacher ay pumila na rin para sa pagkain. Bubuelta na nga sana kami para kami yung una, kaya lang medyo nahiya naman ako ng onte. Binaba na lang nga muna namin sa upuan yung binigay sa kanyang nakabalo. Tsaka nga kami ulit pumila. Napatingin pa nga sa camera ang birthday girl. Salamat nga sa pahanda mo, baby girl. Wala man nga kaming regalo sa'yo, ay nabusog mo naman kami. Ahay. Meron nga mga ibinigay na pagkain para sa mga kaklase niya at meron din mga pagkain para sa mga mamis. Habang busy nga ang mga mamis sa pagkuha ng kanilang pagkain, ako naman eto, kinuha ko muna ang juice. Dalawa na nga yung kinuha ko at yung isa nga kay baby Kenzo. Pagkatapos nga ay kumuha na rin ako ng donut carbonara at Shanghai at may pa-gelatin pa nga. Ayaw naman kainin ni Kuya Kal yung binigay ng pagkain para sa kanila. Kaya itinabi ko na nga lang at iuwi ko na lang para kay baby Kenzo. Buti naman nga kahit papano ay nagustuhan ni Kuya Kal itong gelatin. Napapasayaw-sayaw pa nga yan mga beshi. Pero nakailang subo nga lang din. Ayan, pamusta-musta ng ayaw na daw niya. Siyempre, sino bang kakain ng tira-tira ng mga anak mo kundi ang mga nanay? Pagkatapos nga namin magsikainan ay wala na rin naman gagawin kaya nagsiuwian na. Pagka-uwi nga namin ng bahay ay agad ko nga binigay kay baby Kenzo itong dala nga ni Kuya Kal. Hindi nga tatanggihan ng baby Kenzo ko to basta pagkain ang usapan. Ito nga Kuya Kal, simula nga nang umalis kami doon sa eskwela ay hindi niya binibitawan tong palobo-lobo niya. Ang baby Kenzo naman tinutusok-tusok pa niya. Anyway, habang ine-edit ko nga itong video na to ay hindi ko maiwasang tignan ang kanyang paa. Ako lang ba? Para kasing nakakagigil kagatin yung kanyang mga daliri sa paa. Parang yung feeling na pagka kinagat mo ay puputok siya. Maya-maya itong juice naman ang pinagdiskitahan niya at tinapon na nga niya. At nung kinabukasan naman mga beshi, dahil maganda nga ang gising natin, ayan nga, nagdilig ako ng mga halaman dito sa ating bakuran. Maganda nga rin ang sikat ng araw, kaya nga pasalamat kayong mga halaman dahil madidiligan kayo for today's video. Hindi naman nga ako lumaking mahilig sa mga halaman, pero masarap kang nakikitang may mga halaman sa paligid mo. Pagka nga siguro habang tumatanda tayo, nag-iiba na ang ating mga mindset. Kapag nga siguro dumating ang panahon at nagkaroon ako ng sarili kong lote, gusto ko magkaroon ako ng mga tanim na gulay at halaman. Dati nga ay pangarap ko lang magkaroon ng malaking bahay at hanggang ngayon pangarap pa din siya. Pero sa totoo lang mga beshi, ay pangarap ko magkaroon ng malawak na lupain, pero simpleng bahay lang mga beshi. Yung tipong may 3 kwarto, may 2 CR, tsaka may kusina at may sala at may terrace sa harap ng bahay. Minimalist at aesthetic nga ang gusto ko maging itsura ng aming tahanan. Tapos may mga puno at halaman at maraming tanim na gulay. Yung tipong pwede ka nang makasurvive sa pagkain sa araw-araw dahil nga sa tanim mong mga gulay. Tapos yung tipong gigising sa'yo tuwing umaga ay yung mga huni ng ibon at tilaok ng manok. Ang sarap siguro sa feeling na yung mga pinapangarap mo lang noon ay nakakamit mo na ngayon. Kaya wag na wag tayong susuko sa hamon ng buhay. Samahan din natin ang sipag at dasal sa ating Panginoon dahil darating ang araw mga beshi ay bibigay sa atin yun. Gaano man nga kahirap ang proseso ay wag na wag tayong bibitaw. Wag na wag tayong bibitaw sa ating mga pangarap dahil ang Panginoon ay hindi tayo binitawan kahit kailanman.